Okay, ang tema po natin sa umagang ito ay God's Purpose in Calamities. Andito po ba yung Bible study namin noong nakaraan, kagabi, no? Meron nagtanong sa akin kahapon sa aming Bible study, sabi niya, bakit po ba dumadating ang mga kalamidad ngayon sa atin? Sabi ko, umaten ka ngayon. Umaten ka bukas kasi yan ang topic natin. Kaya hindi ko sasagutin ang tanong mo, kundi makinig ka, no? Okay, sa umagang ito, God's Purpose in Calamities. Ano ang layunin ng Diyos? Bakit may mga dumadating na kalamidad? No? Jeremiah 25:32, dalawa po ang ating text. At saka Psalm 106:47-48. No? Okay, Jeremiah 25:32, gusto ko pong basahin sa inyo. Ganito ang sinasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Ang sakuna ay lumalaganap na sa bawat bansa. Parang malakas na bagyong dumarating mula sa pinakamalayong panig ng sanglibutan. No? At sa Psalm 106:47-48. No? Ang sabi diyan, iligtas mo kami, O Yahweh, aming Diyos, Panginoon namin, saan man naroroon ang mga anak mo, ay muling tipunin mo, upang ang ngalan mo ay pasalamatan at aming dakilain. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel, purihin siya ngayon at magpakailanman. Okay. So, kung makikita po natin sa Jeremiah 25:32, yan po, sinabi na ng Panginoon na ang sakuna ay lumalaganap sa bawat bansa. At narito, naranasan na po natin yan. Kung titingnan po natin, mula pa noong nakaraang taon, parang sunod-sunod na po yung mga kalamidad. Pagtapos ng pandemya o yung pandemic, may lindol, baha, bagyo, digmaan, gutom, no, kaguluhan, at iba't iba at sari-saring mga kalamidad. Ang balitang tumambad sa atin mula pa nung nakaraang mga taon o nung nakaraang taon hanggang sa mga araw na ito. Kaya nga maraming nagtatanong, bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito? Anong purpose ng Lord? Bakit nangyari ang mga bagay na ito? Ito ba ay parusa o paghuhukom ng Diyos o judgment ng Panginoon? No? So mga kapatid, sa panahon ng kaguluhan, tandaan po natin na laging may mensahe ang Diyos. Hindi ito dumating sa atin, hindi ito dumating sa bansa natin, hindi ito dumating sa ang mga pangyayaring to sa buong mundo dahil sa wala lang. Tandaan natin na sa lahat ng pagkakataon, may mensahe ang Diyos. Hindi niya basta pinapayagan ang mga ito ng walang dahilan. Makikinig po ba tayo? Makinig po tayo mabuti. So, kapag yumanig ang mundo, gusto ng Diyos nagisingin ang puso ng bawat isa sa atin, ang puso ng bawat tao, at ipaalala kung sino talaga siya na Diyos na ating pinaglilingkuran. Okay, number 1 point na ating pag-aaralan sa umagang ito, the world is broken because of sin. Ito ang isang dahilan dahil sa kasalanan na sa mga araw na ito na ang sanlibutan ay broken. Nakakaranas ng mga ganitong bagay dahil sa kasalanan. Romans 8:20-22. Sabi po diyan sa Roma 8:20-22, nabigo ang sanlilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulit iyon ng Diyos. Gayunmay, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalay ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa kalwatiang o maluwalhating kalayaan ng anak ng Diyos. No? Alam natin hanggang ngayon dumarating ang sangnilikha
dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Sabi, for we know that the whole creation has been groaning. No, na para bang babae na nanganganak, no? Naghihirap, no? Kaya, siguro kayo nakita niyo po yung nangyari sa Cebu. Na parang sasabihin na natin parang kontik nang mabura sa Pilipinas ang bayan ng Cebu, no? Malulungkot ka talaga. Para bang mahirap sa loob na hindi ikaw ang nakaranas nun, pero pag ikaw ay Kristiyano, mararamdaman mo rin yung nararamdaman nila, no? So, kaya nga ang mga bagyo, lindol, at sakuna ay hindi gawa ng malup na Diyos. Alam nyo, lagi ko itong sinashare doon sa aming Bible study. Lagi ko sinasabi sa kanila, hindi malupit ang Diyos. Sabihin nga natin lahat, hindi malupit ang Diyos. Kasi sinisisi ng iba ang Diyos Ang lupit naman ng Diyos. Hindi po. Makinig kayo sa mensaheng ito. At makikita niyong hindi malupit ang Diyos, kundi siya ay mahabagin, maawain, maibigin, sagana sa kabutihan at kagandahang loob. Subalit ito'y resulta ng isang sirang mundo. Ang mundo natin ay sobrang sira na. No? Nakakita na po ba kayo ng kotse? Na ang kotse, ang isang kotse na sira ang makina? Dahil ano po ang dahilan bakit nasira ang makina? Dahil mali ang inilagay na langis. Siguro alam yan ng mga may sasakyan. Tama? No? So, ibig sabihin, hindi kasalanan ng manufacturer, ng Toyota, ng Isuzu, ng Mitsubishi. Hindi nila kasalanan, kundi ang taong hindi marunong sumunod sa instruction. Diba? Sinabi ng diesel ano pinakarga mo? Gasolina. Sinabi na ganitong langis Ano ginawa mo? So, yung iba, pag may nangyayaring hindi maganda sa patigid, sa buhay nila, nangyayaring mga bagay na kalamidad sa kanilang lugar, they blame God. Pero hindi nila nakikita na kasalanan pala natin ang lahat ng bagay. Tama? Ganito rin po, gaya ng isang makinang nasira, hindi kasalanan ng Creator, kundi kasalanan ng mga nilikha niya. Diba? Putol ng kahoy. Dahil sa pera, dahil sa lagay, pinapayagan lang kung sino pumunta doon sa bundok. O magmamining kami, o magpuputol kami ng puno, o lagay. Hello? Di po ba? Tama po. Ngayon, sabi nga, nakita ko yun sa Facebook, ang Sierra Madre na humaharang para kung may bagyong darating ay hindi makapasok sa ating area. Ay, kalbo na. Bakit? Anong nangyari? Dahil sa kasakiman ng maraming mga tao. Tama po ba? Tama po ba? Alam natin yan. Bakit maraming baha ngayon? Dahil issue yan, di ba? Maraming kontraktor, maraming mga politiko na nakakalungkot. Kaya ang kailangan natin, mga kapatid, na ipanalangin natin ang ating bansa. Tama? Tama po? Sino ang may kasalanan? Diyos po ba ang may kasalanan? Hindi po, kundi tayo pong mga tao. Amen? No? So, tandaan po natin, lahat tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ganun kabuti ang Diyos. Kahit gusto ng Diyos abutin ang tao, may mga taong ayaw magpaabot sa Kanya. No? Tandaan natin, alam niyo po ba, dahil sa kasalanan, tandaan po natin, hindi natin kayang linisin ang ating sarili. Para po bang, hindi natin kayang linisin ang ating sariling kasalanan. Para po ba tayong merong na-infeksyon ng napakalagkit at napakaruming langis? Di po ba yung pag nagpa-change oil ka,
Anong klaseng langis yung nakukuha natin pag nagpa-change oil? Di ba napakadumi? Tama? No, parang ganun tayo karumi. Pinayagan nating madumihan tayo ng kasalanan. Di ba? Kumapit sa balat natin, yung dumi na yun. Kumapit sa mukha natin, kumapit sa buhok natin, kumapit sa ating buong katawan, yung ganung kadumi. Na parang yun po ang kasalanan. No? Subalit, hindi natin kayang linisin kung paano gagawin. Kahit ikaw magsabon, kahit ikaw mag-shampoo, napakahirap alisin ng maruming langis na yun. Tama po ba? Hindi natin magawa. Pero salamat sa Diyos, ano ginawa ng Diyos? Siya pa rin ang gumawa ng solusyon. Yung bagay na hindi natin kaya, anong ginawa ng Panginoon? Siya ang gumawa ng solusyon. Ang lunas ng ating mga sala ay walang iba kundi si Jesus na napako sa krus. Hindi sabon, hindi muriatic acid, hindi top cleaner o cleanser, kundi nakapag-alis ng duming malagkit na natimos sa ating katawan ay ang mamahaling dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaisa-isa niyang bugtong na anak, handa niyang ibigay, ialay. Mahal na mahal niya si Jesus, pero ano ginawa ng Ama? Binigay niya para sa atin upang malinis tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Amen? Okay, so palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon. So, mga kapatid, tingnan nyo to ha. Lagi nyo tatandaan kung ano ginawa sa atin ng Panginoon. Kasi kung lagi natin aalalahanin ang ginawa sa atin ng Panginoon, siguro lalo tayong magmamahal sa Kanya. No? Hindi niya tayo nilikha. Hindi niya tayo pinatawad. Hindi niya tayo tinubos para lang mapahamak. Tama? May mabuting plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Jeremiah 29:11, "For I know the plans for you, said the Lord. Plans to prosper you and not to harm you." Di po ba? Kaya ibig sabihin, hindi tayo sa kapahamakan. Tinalaga ng Diyos. Lahat tayo, gusto ng Diyos tayong maligtas. Lahat ng tao sa sangkatauhan, gusto ng Diyos maligtas. Luke 19 verse 10. Anong sabi sa Luke 19 verse 10? Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Kaya ibig sabihin, hindi totoong malupit ang Diyos. Tama? Tama po. Huwag natin sisihin ang Diyos pag may nangyayaring gaytong kalimidad sa atin. Nasasabihin mo malupit ang Diyos, hindi. Gusto niya na lahat ng tao ay maligtas. Gusto niya lahat tayo kupkupin niya. Nagaya na isang inahing manok kung paano niya kinukupkup yung kanyang mga sisiw. Gusto ng Diyos na tayo gawa ng mabuti. Hindi siya malupit. Sabi sa Biblia, banayad siya kung magalit. Ibig sabihin, pag banayad magalit, hindi siya madaling magalit. Kahit kagalit-galit na ang ginawa ng tao sa kanya, nananatili pa rin siyang banayad magalit. At ang sabi, sagana sa kagandahang loob. Amen? No? Totoong napakabuti ng Diyos. Mahabagin siya. Maibigin siya. Pero marami pa rin nabubuhay sa mundong ito na parang nabubuhay na hindi nila kailangan ng Diyos. Hello? Maraming mga tao na nilikha ng Diyos na kinalimutan ng Diyos. Kung ikaw ang Diyos, ano mararamdaman mo? Nilagay niyo na po ba yung sarili niyo bilang Diyos? Kung ikaw ang Diyos, ano gagawin mo? Sa mga taong kumalimot sa iyo, nilikha mo sila, pero ano ginawa nila? Kinalimutan ka. Pag maganda ang estado ng buhay nila, hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila iniisip ang Diyos. Hindi nila inuuna ang Diyos. Namumuhay silang maligaya, masaya, na walang Diyos. Hindi nila kailangan ng Diyos. Pero gusto ng Diyos ipaalam sa bawat tao na nandyan siya. Gusto ng Diyos na maalala siya ng mga tao.
Kailan lang ng tao naaalala ang Diyos? Naalala lang Diyos ang tao kapag may sakit at karamdaman. Tama? Naalala lang nila ang Diyos kapag may problema. Naalala lang nila ang Diyos kapag wala na silang magawa. Naalala lang nila ang Diyos pag wala na silang pera. Hello? Alam nyo, basahin po natin yung Romans 1. Gusto ko po itong basahin sa inyo kung ano po ang ginawa ng tao sa Diyos. At sasabihin nila, malupit ang Diyos. Hindi po totoo. No? Romans 1, sige po, pakilagay natin sa monitor. Romans 1, verse 18. Hanggang sa mga susunod na talata. Pwede po ba natin basahin? Tumingin po tayo sa monitor. Okay, Romans 1:18 hanggang 32. Tingnan natin kung mababasa nating mabilis na naiintindihan. Unawain natin mabuti. 1, 2, 3. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil mismo sa kanilang kasamaan ay nahadlangan ang katotohanan. Tingnan nyo, dahil sa kanilang kasamaan, nahadlangan yung katotohanan. Kaya hindi nila malaman ang katotohanan dahil sa kanilang kasamaan. Next verse, sabi po dyan, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil yon ay pinahayag sa kanila ng Diyos. Sige po, next. Mula pa noong likhain ng Diyos ang sanglibutan, ang kanyang likas na hindi makikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng kanyang mga ginagawa. Kaya't wala na silang madadahilan. O, titigil tayo dyan, listen. Alam niyo, walang madadahilan ng tao. Nasasabihin nila, hindi ko kilala ang Diyos. Bakit ko sasambahin yan? Bakit ko paglilingkuran yan? Alam niyo, binigay na ng Diyos sa pamagitan ng creation pa lang. Pinakita na ng Diyos, ako ito, ako may likha sa inyo. Tama? No? Next, sunod natin, verse 21. Kahit na alam nilang may Diyos. Alam nilang may Diyos, kahit alam nilang may Diyos, sila'y hindi nila pinangaralan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Tingnan nyo, nagpakilala ang Diyos sa lahat ng tao, pero hindi tinanggap ng mga tao. Hindi nila kinilala ang Diyos. Hindi nila pinarangalan ang Diyos. Hindi man lang nila pinasalamatan ng Diyos. Sa halip, naghaka-haka sila. Hindi naman totoo ang Diyos eh. Ganito ang Diyos eh. Kung sinong-sinong Diyos ang kanilang nilikha. Okay, next. Tingnan nyo ha, tumingin mo sa puso natin yung verse na yan. Ako nung binabasa ko yun, naiyak ako. Ganyan pala ang tao. Verse 22, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Ganyan mga tao eh. Parang marunong pa sa Diyos eh. Tama? Tama? Di ba sasabihin nila, kasalanan mo yan. Kaya nagkaganyan. Kaya kami nagkaganito. Kasalanan mo yan, Diyos. Nagmamarunong sila. Verse 23. Tinalikuran nila ang kalwatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop, may 4 na paa, at mga hayop na gumagapang. Listen, tinan nyo, masasaktan ang puso talaga ng Diyos. Manlilikha mo, napakabuti sa'yo, inalay niya ang kanyang buhay sa'yo, pero sino sinasamba ng maraming tao? Sinasamba nila ibon? Sinasamba nila mga hayop na gumagapang? Sinasamba nila yung mga iba't ibang larawan ng mga tao? Hello? Kung ikaw ang Diyos, ano mararamdaman mo? Naintindihan po ba ninyo? Naunawaan po ba natin? No? Next verse.
Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Alam nyo, ang Diyos mahabagin mawain, pero kung talagang ayaw mo sa Kanya, nire-reject mo siya, hindi mo siya pinaniniwalaan, hahayaan ka na ng Diyos. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng privilege to choose. Gusto niya mahalin natin siya, pero ayaw niya na gawin yung mamahalin mo lang siya kasi pinindot ka niya. Ibig sabihin, parang ginawa ka niyang robot. Gusto ng Diyos mula sa puso natin na gusto niya na talagang yung pagmamahal natin sa Kanya ay genuine. Tama po? Kaya huwag natin payagan na maging masama ang ating puso. At hindi, dahil kung mananatiling masama tayo at hindi magtitiwala sa Kanya, binibigyan na tayo ng Diyos ang pagkakataon, hahayaan ka na ng Diyos sa iyong kasamaan. Next, 25. Basahin po natin. Ready? 1, 2, 3. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinilikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. No? Sige. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha. Kasi dapat na papurihan magpakailanman. Amen. Tingnan nyo, imbis na siya ang sambahin, ang lumikha, sino sinasamba? Yung mga nilikha. Yung kapwa-tao. Tama? Tama? May mga, yung kanya-kanya silang sinasamba. Diba? Bawat lugar, may kanya-kanyang Diyos. Ang Diyos ng isang lugar na ito, si Santa Lucia. Yung Diyos ng isang lugar na ito, si Saint Francis, gano'n. Di po ba? Yun yung mga tao lang din kagaya natin eh. Imbis na siyang lumikha ang sinamba yung mga nilikha rin. At alam nyo, may mga sumasamba sa araw, may sumasamba sa buwan, may sumasamba sa mga stars, may sumasamba sa bato, may sumasamba sa puno. Tama po ba? Kung ikaw ang Diyos, ano mararamdaman mo? 26. Dahil dito'y hinayain sila ng Diyos na sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nila makipagtalik ng babae sa lalaki. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. 27. Ganoon din ang mga lalaki, ayaw nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang kasuklam-suklam na bagay kasi sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masamang gawa. Bibigyan ko yung example. Sa Sodom at Gomorrah, alam niyo kung bakit ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah? Noong una pa man, may kabaklaan na. May mga bakla na. Naunawaan natin? Hello? Hindi ngayon lang ang trend ng mga kabaklaan o katomboyan, kundi noong pa man. Kaya nga ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah. Ano nangyari sa Sodoma at Gomorrah? Hindi nagkaroon ng baha. Pero ano ang sabi? Umulan ng apoy at asupre galing sa langit. At sino lang naligtas? Si Lot, ang kanyang anak, at ang kanyang mga manugang. Yung kanyang asawa, nasa daan ng kaligtasan, pero ang utos ng anghel ng Diyos, huwag kang lilingon. Anong ginawa ng asawa ni Lot? Lumingon. Dahil, yung aking mansyon, yung aking magagarang sasakyan, hindi ko maiwan-iwan. Nang lumingon siya, hindi rin siya naligtas dahil siya ay naging haliging asin. Next, 28. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. 29. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabaluktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay,
Laksan natin. Pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin, sila'y naging Ulitin nga natin. Sila'y naging mahilig sa... Kasama pala yun. Mga marites. Hello? Mga marites. Magbago na tayo. No? Okay, 29:30. Mapanirang puri. Nasusuklam sa Diyos. Tinan nyo ha? Nasusuklam sa Diyos. Walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathanang kasamaan, at suwail sa mga magulang. 31. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Last verse. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba ay gumagawa rin ng ganoon. Gumagawa na nga sila nito, natutuwa pa sila sa mga taong gumagawa rin noon. Naunawaan nyo? Tingnan nyo ang kasamaan ng tao kung ikaw ang Diyos. Hello? Naunawaan po ba natin? Because of sin. Number 2, point. Calamities can be God's wake-up call. Ang kalamidad ay pwedeng panggising sa bawat isa sa atin. Sa pamagitan ng mga kalamidad nito, no, ginagamit ito ng Panginoon. Ang mga pangyayaring ito para pukawin ang ating mga puso. Di po ba? Tama po ba? Naalala nila, oo nga naman, andyan pa rin pala ang Diyos. Hello, God. Akala ko wala ka dyan eh. Dito naalala nila pag may mga kalamidad na nangyayari sa kanilang paligid, sa kanilang lugar. Saka lang naalala na mayroong Diyos na may higit sa kanila, na may mas mataas pa sa atin. No? Kaya kapag may lindol, mga baha, pandemic, sinasabi ng iba, no? Parang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin, anak, andyan ka pa ba? Anak, gising ka pa ba? Naaalala mo pa ba ako? Kasi gusto ng Diyos maalala natin siya eh. Maraming mga tao hindi na naaalala ang Diyos. Wala nang naalala. Wala nang iniisip. Kundi yung sarili lang nila. Tama? Tingnan nyo, kung napanood nyo yung mga video na nangyari sa Cebu, na yung mga tao nagbibideo, bahang-baha, sila'y nasa bubungan. Yung matataas na bahay, bubong na lang ang kita. Alam nyo, narinig ko. Sabi ng mga tao, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Saka lang sila tumawag sa Diyos. Jesus save us, Jesus have mercy. Yan ang sigaw nila. Saka lang nila naalala ang Diyos kapag may mga kalamidad na ganito. Hello? Alam niyo po ba nung panahon ng pandemic? Nung panahon ng pandemic, maraming natutong magdasal. Tama? Maraming natutong nagdasal. Diba? Kasi hindi nila alam kung ano gagawin eh. Pag ang kalabanan ng tao ay ang nature, kapag ang kalabanan ng tao ay sakit at karamdaman, wala na tayong magagawa doon. Kaya nangyari sa pandemic, di po ba? Maraming nagdasal, Diyos ko, ingatan mo po kami. Ingatan mo po pamilya ko. Huwag po akong ma-COVID. Tama? Maraming naging malapit sa Diyos Alam nyo, nung pandemic, wala tayong gawain dito. Nagla-live ako sa bahay. Ang daming nakikinig eh. Umaabot ng 40, 50 nakikinig eh. Ngayon, ano na naman? Baka gusto nyo pong magkaroon uli ng isa pang pandemic. Hello? Huwag nawang mangyari. Naging malapit ang Diyos nung panahong yaon. Tama? Kasi alam nila ang tanging solusyon ay Diyos. Tama? No? So, maraming natutong magmahal. Maraming natutong magpatawad. At nanumbalik sa Diyos. Tama? Dito lang sa church No? May mga taong ang tagal na namin pinapalo up, ang tagal na namin
pray, ang tagal na namin pinupuntahan sa bahay, wala, deadma. Pero nung sakit, nung naalta presyon, biglang lumitaw. Hello? Di ba pwede na kahit wala tayong sakit? Di ba pwede kahit walang nangyayari sa ating masama? Hindi ba pwede kahit walang hindi magandang nangyayari sa atin, ay nagpapatuloy pa rin tayo na sumusunod at naglilingkod sa ating Panginoon? Amen? Mga kapatid, ito ay wake-up call sa atin. Kaya nga dapat magbahagi tayo ng salita ng Diyos sa mga tao. Number 3. Point number 3. Yung trials, God uses these trials, itong mga pagsubok na ito, para ma-reveal ang kanyang kalwatian at tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Para sa ating mga mananampalataya, no, yung mga bagay na nangyayari ito ay para lagi tayong kumapit sa Diyos. Sabi sa John 16:33, in this world you have many tribulation, but be of good cheer. Sabi ng Lord, na pagtagumpayan ko na lahat ng yan. Diba? No? Hindi lahat ng kalamidad ay parusa. Pero may mga kalamidad na ang dahilan ay upang subukin ang ating pananampalataya. No? Ito ay isang paraan ng Diyos upang ipakita sa atin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kabutihan. Kung naalala nyo, yung nangyari sa mga Israelita, nang sila ay ilabas ng Diyos doon sa Ehipto, na sila ay inalipin doon. No? For 400 years, 400 taon, naging alipin ng mga Israelita sa loob ng Egypt. No? Now, nang sila'y pinayagan ni Paraon na lumabas, umalis na ng Egypt, sila ay sinundan ng mga kawal ni Paraon dahil napag-isip-isip nila, ay, wala na tayong alipin, ay, wala na tayong mga mauutusan, ay, wala nang gagawa ng bahay natin. O sige, sundan niyo sila. Kaya eto, nakakabayo, nakakarwahe, may mga pana, sumunod sila, at narito yung mga Israelita na lumabas sa Egypt ay naglalakad. At nakita sila, nang sila'y hinahabol ng mga karwahe ng mga Paraon, eto nangyari, sa kabila ay bulubundukin, sa kabila naman ay mababatong lugar, at sa harapan naman nila ay isang napakalawak na dagat, at sa likod naman nila ay mga sundalo na humahabol sa kanila. Saan sila pupunta? Saan sila paparoon? Alam nyo, God can make a way when there seems to be no way. Kaya ng Diyos gumawa ng paraan dahil makapangyarihan siya sa lahat. Anumang testing na dumating sa buhay natin, anumang pagsubok na dumating sa buhay natin, tandaan nyo, kahit imposible, walang imposible sa Diyos. He can make a way for us. Amen? Amen? Walang imposible sa Diyos. Yun ang pinakamahirap eh. Sa tatlo, o sa apat na yon. Sa likod, kaaway. Sa kabila, bulubundukin. Dito, mababatong lugar. Dito naman ay isang dagat. Ano pinili ng Diyos? Dumadating sa atin ang mga pagsubok para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Tama? Ano pinili ng Diyos na paraan para iligtas sila? Yung pinakamahirap. Tama? Tama, yung pinakamahirap. Sino makakahawi ng dagat? Sino makakadivide ng Red Sea? Diyos lang ang makakagawa nun. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Para i-display niya ang kanyang kapurihan, ang kanyang kalwatian, ang kanyang kadakilaan, pinili niya ang pinakamahirap sa lahat. Dito nakita ang kalwatian ng Diyos. No? Doon, kapag wala na tayong kakayahan, kapag wala na tayong maisip na paraan, no? In every crisis, gumagawa ang ating Panginoon. Pangapat na dahilan, sometimes, calamities are part of God's judgment. Ang mga kalamidad na ito ay bahagi ng pag-judgment ng ating Diyos. Alam natin, God is a just God. Siya'y matuwid na Diyos. And He is the right judge.
Tandaan nyo, hindi siya nagkakamali. No? Hindi siya nagkakamali. At hindi siya malupit na Diyos. Sa katunayan, yung narinig nyo kanina sa Romans 1, kung hatulan ng Diyos ang tao, tama lang. Tama? Tama? Tama po ba? Tama lang. Ano sabi sa Amos 4, 6-12, mahaba po yan, pero pinaikli ko na lang. Kung babasahin niyo lang po yan, mamaya sa bahay, Amos 4, 6-12, alam niyo po ba, paulit-ulit, no? Na nagpadala ang Diyos ng tagutom, sakit, lindol sa mga tao diyan sa Amos. Pero sabi niya, yet you have not returned to me. No? Ibig sabihin ng Panginoon, kaya pala siya nagpapadala ng mga ganung bagay, yung mga kalamidad na yun, sakit, bagyo, kaaway sa mga Israelita. Sabi niya, bumalik kayo sa akin, mga anak. Mga anak, bumalik kayo sa akin. Ako pa rin ang Diyos niyo na mabuti. Ako ang Diyos na mahabagin. May magandang plano ako sa buhay ninyo. Manumbalik kayo. Yun na yung gusto ng Diyos. Manumbalik tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya. Magmahal tayo sa Kanya. Pero ba't hindi yung ginagawa ng maraming mga tao? Listen, tandaan ninyo to ha, bago magbigay ang Diyos ng judgment, tandaan nyo, may mga nakasulat sa Biblia, bago siya gumawa ng judgment, may warning siya. Hindi siya nagbababa ng paghukom, o hindi siya nagbababa agad-agad ng parusa, hindi agad-agad siya nagbababa ng judgment na wala siyang ginagawang warning. Ang dami na nating narinig na salita ng Diyos. Sa panahon ni Noah, di po ba? Ano sabi niya kay Noah? Nakita niya si Noah ay lalaking matuwid, lalaking sumusunod sa Diyos. Ano sabi? Noah, gumawa ka ng barko. Saan gumawa ng barko si Noah? Napakaganda ng sikat ng araw. Yung barkong ginagawa niya sa itaas ng bundok. Kaya nga napagkamalang may tililing siya. Tandang Noah, gumagawa ka ng malaking barko sa ibabaw pa ng bundok, ang tindi-tindi ng sikat ng araw. At ang sabi ng Diyos sa kanya, pagtapos mong gumawa ng barko, bumaba ka sa bundok, mangaral ka. Sinasabi niya sa mga tao, ang judgment ng Diyos ay paparating. Sinabi pa kung ilang days na lang ha. Basahin niyo yung Genesis. Ano sabi? 40 days na lang. Oh, 40 days na lang. Sana ganun din sa atin, no? Bago dumating yung the big one sasabihin sa atin, 1 taon na lang. Nakuha nyo, napakamahabagin ng Diyos. Sinabi pa niya, 40 days na lang, magsisi kayo. Dahil darating ang malaking baha. Ano ang sabi ng mga tao? Noah, gawa-gawa mo lang yan. Di totoo yan. At ilang mga tao ngayon na hindi naniniwala sa mga preacher, hindi naniniwala sa mga pastor ng simbahan. Hello? Hello? No? Guni-guni mo lang yan, Noah. Pero nang sabi ng Diyos sa kanila, binigyan pa siya ng 7 days of mercy. Pagkatapos ng araw na yon, sabi ng Diyos, Noah, pumasok na kayo sa loob ng barko. Ilan yung kaluluwang pumasok sa loob ng barko na ginawa ni Noah? 8 lang sila, kasama si Noah. Pero 7 lang yung kaluluwang nakinig sa kanya. Kaya nga napakahalaga, pag merong isang Kristiyano sa inyong tahanan, kaya wag na wag kayong hiwalay sa Diyos. Kung meron lang isang Kristiyano sa loob ng tahanan, lahat ng iyong mga mahal sa buhay, pwede rin silang maligtas. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, and thy house. Ano ang ginawa ng Diyos? Nagpaulan ng 40 days and 40 nights na napakalakas na ulan.
At nang makita nila na tumataas na ang tubig, eto na yung mga tao, totoo pala yung sinasabi ni Noah na may judgment. Nung tumataas na yung tubig, wala na silang magawa, wala na silang matuntungan, nagsipanik sila ng bundok at nagkatukan sila. Noah, buksan mo kami, Noah, naniniwala na kami. Kailan ka maniniwala? Kapag nakita mo na ng iyong mga mata ang judgment ng Lord? Tama? Saka lang, sabi nga na iba, to see is to believe eh. Yun, nakita nila. Lulubog na, mamamatay na sila. Pinabubuksan nila, kinuha ang bunto. Pero tandaan nyo, pag ang Diyos ang nagsara, walang sino mamakas. Pag Diyos ang nagbukas, walang sino makapagsasara ng pinto. Nung panahong yaon, sinara ng Diyos, kahit gustong buksan ni Noah, hindi na niya mabuksan. Dahil darating din ang panahon na ang pagsisisi ay isasara ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan. Kaya ngayon pa lang, gawin na natin yung dapat nating gawin. Sa panahon ni Jonah, nang sabi ng Lord sa kanya, Noah, Jonah, pumunta ka sa Ninive, pangaralan mo sila, dahil ang mga tao doon uubod ng sasama. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ang kasalanan ng mga taga-Ninive ay abot na hanggang langit. Alam ng Diyos ang kasalanan ng tao, pag ang tao ay, yung kanilang kasalanan ay para bang, sobra na. Ano sabi ng Panginoon? Pumunta ka sa Ninive. No, ano nangyari sa Jonah 3 verse 5? Ano nangyari sa mga ano nangyari kay Jonah? Hindi siya sumunod. Imbis na sa Ninive pumunta siya sa Tarsis. Diba? Lumubog yung kanyang barko. At ang sabi ng kapitan, sino ba ang dahilan? Bakit lumubog ang ganda ng sikat ng araw? Wala naman signal. Bakit nagkaroon ng ganito? Ang sabi ni Jonas, ako po ang dahilan. Kasi sinuway ko po ang Diyos. Sige po, ihagis niyo ako sa dagat. Hinagis nila si Jonah sa dagat. At nang hinagis si Jonah sa dagat, pumayapa ang dagat at nawala ang yung bagyo. Ano nangyari kay Jonah? Nasaan si Jonah? Napunta sa tiyan ng malaking isda. At doon sa malaking isda, nagsisi siya sa kanyang kasalanan. 3 days siyang nandoon. At nang niluwa siya ng isda, ano nangyari? Bumalik siya sa Ninive at nangaral. Alam niyo nangyari? Sa mga taga-Ninive, sinabi ni Jonah, magsisi kayo dahil may judgment na darating sa lugar na ito kung hindi kayo magsisisi. Ano response ng mga taga-Ninive, ng mga Ninevites? Alam niyo, sabi sa Jonah 3 verse 5, nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Nag-ayuno sila. Nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ito ang gustong response ng Lord. Yung magsisi tayo, tumalikod tayo sa ating mga kasalanan. At ano ginawa ng Diyos? Sa 4 verse 1 ng Jonah, pinatawad sila ng Diyos at muling pinagpala. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Oo, may pagkakataon na ang mga kalamidad ay paghuhukom ng Diyos laban sa kasalanan. Pero kahit judgment ng Lord, nakikita pa rin natin ang awa ng Diyos. Gumagawa pa rin siya ng paraan para dinggin siya ng mga tao. Manumbalik sila sa Kanya. Dahil ang goal ng Diyos ay hindi para sirain ang tao, kundi ang goal niya ay makabalik ang tao sa tamang daan, sa right path, na makabalik ang tao sa Diyos. Amen? So, God's judgment is still an act of mercy. Kahabagan pa rin ng Diyos. Kaya may mga ganitong kalamidad, kahabagan pa rin ng Diyos para bumalik ang tao sa Kanya. At panghuli, ang kalamidad ay isang punto,
pinopoint out nito, pinupunto nito, yung kami ang pagbabalik ng final judgment. Dahil malapit nang dumating ang ating Panginoon. Matthew 27, or 24, 7 to 8. There will be famine, earthquakes, at lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon. And all these are the beginning of birth pain. Na ibig sabihin, habang papalapit na ang pagdating ng ating Panginoon, dadami at dadami pa rin. Dadami at dadami pa ang mga ganitong pangyayari. Kaya ibig sabihin, kung alam natin, lalo pang dumadami yung mga gitong pangyayari, ito ang patotoo, malapit na dumating ang ating Panginoon. Pero, huwag tayong matakot. Sabihin nga natin lahat, huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Hindi ito sign para wasakin tayo ng Diyos. No? Kundi, sign na malapit na dumating ang paghahari ng Diyos sa sangkalupaan. No? So, every disasters remind us to be ready. Lahat ng disaster na ito ay nangangahulugan, gustong sabihin ng Diyos, tayo ay maging handa. Instead of fear, kaya sa matakot ka, choose faith. Piliin mo ang pananampalataya. Huwag kang matakot. Magtiwala ka sa Diyos. Alam nyo, nagising ako kaninang madaling araw, tuk, 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 tuk. Dahil tumunog ang cellphone. Ano yun? MDC. Ano na yan? Sabi, signal number 3. Sabi ni Ruth, 2 beses daw tumunog yung cellphone ni Joshua, no? Kasi sinasabi na signal number 3. Huwag tayong matakot. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero mga kapatid, magtiwala lang tayo sa Diyos. God is still on the throne. Nandun pa rin ang ating Diyos sa kanyang trono. Hindi nababawasan ng kanyang kapangyarihan. No? Okay. So, number 2, instead of complaining, kaysa tayo mag-complain, choose repentance. Magsisi tayo. Sabi mo, Lord, patawarin mo ako. Pagsisihan mo lahat ng pagkukulang mo, pagkakamali mo. Pangatlo, instead of selfishness, choose compassion. Pray. Manalangin ka kahit hindi ka naapektuhan. Kahit hindi tayo ang binabayo ng bagyo. Manalangin tayo, ipanalangin natin yung mga binabayo ng bagyo. Kung may magagawa kang paraan para tumulong tayo. Panghuli, instead of blaming God, run to God. Tumakbo tayo papunta sa Diyos. Hindi tayo tatalikuran ng ating Panginoon. At tandaan natin, siyang ating refuge. Siyang ating kanlungan. So, mga kapatid, minsan hinahayaan ng Diyos na ang mundo ay yanigin niya. Pinapayagan ng Diyos para maalala natin na siya lamang ang nananatiling matatag. Siya lang ang nag-iisang matatag sa lahat na hindi makikilos, ang ating Panginoon. Kapag gumuho na ang lahat dito sa mundong ito, ang matitira lamang ay ang pundasyong nakatayo sa Kanya. Kaya nga, siguraduhin natin na ang pundasyon natin ay walang iba, kundi si Jesucristo. Amen? Calamities are not just warning of destruction. Ito po ay imbitasyon sa atin para marami ang maligtas. Itong gawin natin paraan para mag-share ng gospel at pakilala si Kristo sa lahat. Amen?